sabi po dito, di ba tayo galing sa kawalan, dahil galing tayo sa maraming kalagayan. So, pinili tayo ng Diyos at pinagkalupan niya patawarin at bigyan tayo ng pagkakataon. Lumatag tayo sa kanyang kalooban. Ngayon, sabi dito, yamang ipinagkaloob natin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na ukol sa kabuhayan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya, na tumawag sa atin sa pamamagitan ng kanyang sariling kaluwalhatian at kagandahan. Kaya, yaman tayo ay tinanggap na bilang niya. Ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na sa papaano ng paraan. Yung isang bagay na galing tayo sa kanyang at pinahalagahan tayo, tinawag tayo, at itinuri tayo sa sarili niya. Isa na po yung nakapulay, pinagkalutan ng kanyang banal na kapangyarihan. Kasi po, marami tayong magagawa na hindi kagaya dati, hindi pa natin nakikilala si Kristo, nabubuhay tayo ay sa sarili lang natin gusto. Pero ngayon, si Kristo na ang nabubuhay natin, ang ating mga ginagawa, sang-ayon na sa kanyang sarili kalooban. Kaya hindi po tayo, ito yung itinakda ng Diyos, nagsalungat sa isip natin, pinagsama-sama tayo sa Kristo. Yan po ang kanyang banal na kapangyarihan, hindi maarap ng pag-iisip natin. Na sabi dito, kabuhayan at kabanalan. Ito ang kapagalanan, hindi lang yung pansarili. Hindi gusto natin lumatag tayo sa kabanalan o kalinisan. Dahil kung hindi po tayo hihingi ng tawad, hindi tayo malinis sa kanina ng Diyos, marahil hindi tayo sasabihin at makarating sa Kristo. Ganyan po ang kapangyarihan na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at makakadamihan. Ano pong pangako? Upang sa pamamagitan ng ay makamahari kayo sa kabanalan mo ng Diyos, yaman nakatangan sa kabubusan natin sa pangbusan dahil sa masamang. Ang pangako po, yung ipagkaloob sa atin na hindi niya pinagkaloob kaligtasan. Kaligtasan po saan? Hindi sa pang-araw-araw ang ginagawa. Na ilayo tayo sa disgrasya o ansaman. Kundi yung kaligtasan ng nag-iisa natin sa buhay. Kaya napakaganda po na bagamat sabi nga, parang sa tingin natin sa ating sarili, hindi tayo karapag-dapat sa pagpapala ng pero siya na po ang pumili sa atin. Pagpapatayin po natin sa sarili natin, siya lang. Hindi tayo palibayan. Reject tayo. Pero dahil nga siya mismo ang pumili, siya ang nagkalit sa atin. Tayo yung mga pinangakuan ng Diyos na gagawin niya sa atin upang ano man tayo dati, naging masama para sa paningin niya, siya ang pumili para lakarin natin maging isang mabuting tao ito sa ibabaw ng sanglibutan. Kaya po, yung pangako ng Diyos na buhay, hindi, pagkamat hindi na siya gumagaling, ngayon pa lang, sinisecure na yung sarili natin. At kung sakali man siya bumalik, hindi na tayo dadanas ng paghukom. Kumbaga, automatic, sa pagbalik na natin dati, inihiwalay na tayo at ilalagay na tayo sa lugar na kung saan nandoon yung kanyang mga pinili at mga tinirang. Oo, at dahil dito,
Sa pagkaragdag sa ganang iyon ng buong sikap ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Yan po, dahil sa kalooban ng Diyos, meron na tayong pagsisikap. Kumbaga, kahit labag sa kalooban natin, pero ginagawa natin ang magsimba, makinig ng Ebanghelyo, ang manalangin. Pero meron pa rin kontra dahil nabubuhay na tayo sa laman. Pero, kung tayo may buong sikap, meron kasi tayong free will, kalayaan, pumili kung alin yung mas lalo nating bibigyan ng pansin. Yung makalamang o maka-spiritual na bagay. Ngayon, nagsisikap tayo. Lahat naman tayo ay mayroong tinatawag na pananampalataya o pagtitiwala at paniniwala sa Diyos na hindi natin nakikita. Ngayon, dapat hindi lang magtapos sa pananampalataya. Sabi nga, ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Ibig sabihin po ng kagalingan, ano ba yung English mo? Virtue? Kahusayan. At ibang termino. Na kumbaga, hindi lang yung meron tayong pananampalataya. Kasi po pananampalataya, ang interpretation ko kasi, para siyang puwersa na nagtutulak sa atin para ibuhos natin yung ating pag-iisip sa bagay nila. Halimbawa, sumasampalataya tayo kay Kristo, sumasampalataya tayo kay Diyos. Ibig sabihin, ang lahat ng ating mga panangailangan, dahil nabasa natin sa kanilang kasulatan na siya ang provider, ipagkakatiwala natin sa Kanya ang lahat ng mga hinihiling natin. Kaya, doon tayo nananalig at sumasampalataya. Ngayon, meron na tayong pananampalataya. Ilakit naman natin yung kagalingan. Kumbaga, imamaster natin yung pananampalataya na dapat hindi sumasablay. Sabi nga, may kahusayan. Sabi pa po dito, at sa kagalingan ay kaalaman. Ngayon, dahil meron tayong tinatahat araw-araw, iba-iba, depende sa nai-encounter natin sa nagkakaroon tayo ng mastery o mas namamaster natin. Doon tayo matututo sa lahat ng mga aral na tutulog natin sa araw-araw. Kasi iba-iba po ang nakakatalamuhan natin. Hindi lahat matuwid. Hindi lahat naman masama. Minsan, pinag-iinit ang ulo natin. Pero kung meron tayong pananampalataya sa Diyos, mahusay yung ating pamamalakad sa ating pamumuhay, meron tayong kaalaman na dapat yun ay hindi dapat yung binabaliwala. Doon po tayo matututo sa kaalaman na yan. Ano po klaseng kaalaman? Kasi dalawang klase yung kaalaman. May kaalaman na pang-spiritual at pang-sanlibutan. Ang pang-sanlibutan, ito yung nakasulat ng sa mga aklat, sa mga libro, mga ideya ng tao, kung ano yung pinag-aralan, kaya natutunan natin sa bayan. Iba naman yung spiritual, ito naman yung nakasulat sa mga banal na kasulatan. Dapat po, pipiliin natin kung alin ang mabuti, spiritual pa na kaalaman o yung makasanlibutan kaalaman. Kaya ngayon, magtitimbang tayo. Alin ba yung mas priority natin? Makasanlibutan o maka-spiritual? Ngayon, kung mayroon tayong pagpapahalaga sa ating sarili, na alam natin ang pinupukusan natin, nag-iisa natin kaluluwa. Siyempre, priority natin yung spiritual na kaalaman. Na walang iba, ito ang magtuturo sa atin upang sa ganun kung paano tayo makipag-usap sa tao, makipagsalamuha, kung paano tayo maggalang, mag-respeto, at yung bang kinakailangan, merong, sabi nga, kapagkumbabaan. Kasi po,
may kaalaman man at walang kapakumbabaan, nagpapagalingan niya, nagpapasikat. Yung kaalaman, may kapakumbabaan, katulad ng ginawa ng ating dakilang Panginoon, na bagamat napakalawak ang kanyang mga nalalaman dahil siya ang karunungan ng Diyos. Pero hindi siya nagmalaki o nagmataas ng kahit sa kanino man ng mga marurunong sa kanyang. Kundi na natili siyang mapagpakumbaba. Sapagkat yun ang susi ng pagpapagpumpay. At sa kaalaman ay ang pagpipigil. Totoo po. Dahil kapag marami ng alam, kung walang kontrol, ang nangyayari, minsan magkamali lang magsalita ang kapwa natin. Naghuhusga agad tayo. Kumbaga, sasabihan na tayo, mali ka. Pero kung may pagpipigil, na sabi nga, may marami tayong alam, tapos yung kausap natin, kung ilang yung alam, kung meron tayong pagpipigil, i-respeto natin yung antas ng taong kausap natin. Kasi baka hindi niya pa naabot yung level natin. Kaya pinakailangan natin may pagpipigil para makontrol na hindi natin siya masagot na mali yan. Hindi natin makita na hindi maganda yung sinabi mo. Kundi, sa pagpipigil niyan, ito po yung nagpapatunay na sa isang tao na ang kanyang mga kaalaman talaga ay maka-spiritual na kaalaman. Kasi mayroong control. Ano pa? At sa pagpipigil ay ang pagtitiis. Sa mga pagtitiis, yun bang, kasi minsan may mga nakakatalam na tayo na ginawan mo na ng mabuti dahil sa kaalaman na natutunan natin, tapos nagpigil ka sa kanyang ugali, pero kung walang pagtitiis, kasi pag pagtitiis, pagpapahaba ng pasensya. Termino nga ng Panginoon yan sa itong Bible. Pagpapahinuhod. Kasi po, kung may pagtitiis lang tayo, wala naman tayong pasensya napapahaba o sabi nga nauuna. Kumbaga, ngayon ka lang, halimbawa ngayon lang, marunong tayo magpasensya ngayon, pero pagtalikod naman, yung lahat ng pagpipigil mo na isabi mo, paano masasabi yun? Pagtitiis. Ang pagtitiis, isa sa walang bahala lahat ng mga naging counter-reaction ng ating kausap. Ang pagtitiis ay isang parte na kung saan pagpapractice yan ng sarili natin. Kung paano natin kontrolin ang ego, ang emotion, ang bibig, pati yung masamang pag-iisip sa kapwa. Yan po yung importante yan. Kasi, sabihin natin meron tayong pagpipigil, pero inaaraw-araw naman tayo ng kapitbahay natin, kung walang pagpipigil. Kasi talakit sa pulo sa pagpipigil, idadalangin natin yung tao na nasa madilim na pag-iisip o nasa masamang pag-iisip. Sabi nga dito, at sa pagtitiis ay ang kabanalan, paglilinis ng sarili. Kasi po, ang kabanalan, hindi po yung pangkabas na saan yung lang, paputik ka, alam sa may Bible, lagi ka na nalangin, hindi po ganun. Ang kabanalan, yung pag-uwig sa sarili, o paglilinis ng sarili, pag-inig ng sarili, tawad sa Diyos. Ngayon, may proseso sa pag-tawad. Sabi tama namin, patawarin mo kami at kasalanan, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may sala. Proseso po yun. Ibig sabihin, hindi natin kakamtan ang pagpapatawad ng Diyos, magpagulong-gulong pa tayo sa kaluluhod yan, sa dadalangin, kung tayo marunong magpatawad, magiging Diyos po ang pag-ibig natin tawad. Sabi nga, ikaw ay nag-alay para sa iyong kasalanan at naalala mo ang iyong kapatid,
kayo. Kinakailangan mo i-reform kayo yung dapat i-reform bago naman tayo tawad sa Diyos. Ganyan po ang kabanalan. Ngayon, marunong na tayong magpakabanal, maglinis ng sarili. Dapat, at sa kabanalan ay mabuting kalooban sa kapatid. Dapat, i-practice natin yung sisterhood at brotherhood. Yung approach, kahit na masama ang ginagawa sa atin, ibilang pa rin natin sila ng kapatid. Kasi po, meron po kasi mga tao na gusto nga araw, nakatawag lamang tayo, yung tinatawag na tintin o sama ng loob, dapat hindi na po rin nakakapinan. Kasi, ito ba, nagpapagaman tayo ngayon, naglinis tayo ng kalooban, kinabukasan, galit ka na naman sa kapwa mo, useless. Kaya, kasama doon sa pagpapakabalan, ang mabuting pakikipagtunay sa kapatid. Dapat yung pagtatrato sa ating kapatid na hindi tayo nakakasagin sa amin, hindi tayo nakakasagin sa kumain para sa kanila. Ano pa sabi dito? At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Ibig po palang sabihin, mula sa pananampalataya, bago tayo magkaroon sa pag-ibig, marami tayong papaktisin. Step by step, na para siyang hagdanan para lang maipakita natin sabi nga, ang Diyos ay pag-ibig. Mararamdaman natin ang posisyon ng Diyos sa ating puso kung ang ginagawa na natin ay pag-ibig. Sabihin, gumagawa tayo, hindi para sa personal interest, hindi sa gusto natin kumita, tulog malaki o magkarunong, kundi ginagawa natin yan dahil sa pag-ibig natin sa ating kapwa. Dahil mahalaga siya sa atin, kaya nga tayo nandito, alam natin, kung baga sa tupa, pusyam na pusyam, mayroong isang tupa na hinahanda. Kaya tayo nandito na dahil sa pag-ibig, tinulak tayo para makarating dito tayo. Ang panahon, maganda, yan po ang kalooban ng Diyos. So, pag sabi dito, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay ito, yung mga stages na yun, kung nasa atin yan, at sumasagana, ibig sabihin, hindi lang ngayon, kundi nagpapatuloy at nagkakabunga, ay hindi kayo pababayaan maging mga tamad o walang bunga sapagkat kilala ng ating Panginoon. Hindi ko palang sabihin, pag nasunod natin yung step by step, makikita na lang natin yung resulta sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa. Kumbaga, para tayong magtatanim lang una. Start tayo sa pundasyon, paano natin i-build, tatayuin yan, hanggang sa, kumbaga parang sa pagtanim, siyempre, i-ready mo muna yung lupa, magkakaroon ka ng pagtatanggal ng damo, i-cultivate hanggang sa pwede mong lagyan ng punda. Ganyan po dapat ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Yung mga tao, hindi agad tumatanggap ng salita ng Diyos kasi kinakailangan pang i-cultivate, kinakailangan pang i-ready yung kaisipan. Kapag bumanap na tuloy-tuloy. Sabi dito, sapagkat yaong wala ng mga bagay nito ay bulag. Ngayon, alam na natin yung mga step by step na yan. Sikapin natin na huwag yun mawala. Dahil kapag yun ay nawala, sabi nito, magiging katulad ng buwan. Nakikita lamang yung sa malapit. Ibig sabihin, hindi pang matagalan. Kumbaga, nakapupos lang tayo sa ngayon. Yung para sa bukas, wala na. Sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Kaya po,
Inumpisan ko kanina sa isang kalagayan na tayo ay nasa marunong kalagayan. Tayo ay pinatawad ng Diyos. Kapag hindi natin nasunod yung aral, step by step, hanggang sa maabot natin yung pag-ibig, tapos nabaliwala yun, balik na naman tayo sa pagiging makasalanan. Sabi nga, minsan lang si Kristo nag-alay ng kanyang buhay. At yung pag-alay niya ng kanyang buhay, kasama tayo sa Pilipinas. Wala nang second chance para magpapakong muli si Kristo. Kapag sabi nga, ibinibilad natin sa kahihiyan ng ating dakilang Panginoon. Kapag ipinapapako muli ang Panginoon ng kaliwanagan. Kaya po, yung mga bagay na ating natutunan, kung saan na tayo doon na-impress, i-perfect natin yun, i-master natin yun. Gawin nating habit araw-araw sa ating pamumuhay. Doon po tayo matututo hanggang sa makarating tayo sa tinatawag na pag-ibig. At ito na yung pinakamaganda ang pag-ibig sapagkat saklaw nito napakaraming bagay. Halimbawa, yung nagsalita sa atin ng masama, pag illegal na yung pag-ibig, ang mangyayari na, hindi ka na mag-react sa sinabi. Idadalangin mo na lang sa magliwanag ng pag-ibig. Yan po ang tao. Kasi po, attitude yan ng tao. Pwede pa yung mabago. Sabi nga, inidinig ng Diyos ang panalangin ng isang tao matuwid. Kaya, makapangyarihan ang dalangin. Kung may gusto tayong tulungan sa pamamagitan ng dalangin, idalangin natin sila para magliwanag ang kanilang pag-isip. Siguro po, hanggang dyan na lang, salamat sa Diyos. Pinagkalot niyo sa atin at pagsama-samahan tayo sa atin. Isang magandang